Welcome to K-Catalog. Listening part ng Level 3 Unit 3 Textbook, page 42. So, sa number 1, dito binibigyan tayo ng idea kung ano yung magiging flow nung pakikinggan nating usapan. So, yung question muna, sabi, 여러분은 강좌를 신청해본 적이 있습니까? So, tinatanong if may experience ka na daw ba na mag-apply or register sa isang course. Okay, so yung 강좌, course or class. And then yung second question, 강좌를 신청하기 전에 무엇을 확인하고 싶습니까? So before ka daw mag-apply or register, ano yung mga gusto mong i-check or i-confirm? So dito ang sabi, 지금 등록 가능해요? So this time or now, 등록, tapos 가능하다, possible. So natanong niya no if posible na mag-register this time. Okay, so next, 등록비는 얼마인지 좀 알려주세요. So, dito nagre-request naman siya ng information. Ano yung nire-request niyang info? Kung magkano yung registration fee. Okay, so yung B dyan is yung fee. Next, 교육 내용이 뭔지 좀 알 수 있을까요? So, dito naman, tinatanong niya if pwedeng malaman kung ano yung mga expected na matututunan dun sa course na yon. Okay, so pakinggan natin yung usapan. For item number 2 ng listening, sabi, 후wen 씨와 외국인 종합복지센터 직원이 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해보세요. So si Huwen daw at saka yung employee ng Foreigners Welfare Center ay nag-uusap. So pakinggan natin kung ano yung pinag-uusapan nila and hanapin natin yung sagot dito sa number 1, 2, and 3. So sabi, 후wen 씨는 어느 프로그램에 등록하고 싶었습니까? So ano daw yung program na gustong i-register sana ni Huwen? Then number 2, 등록비는 얼마입니까? Magkano yung registration fee? Number 3, true or false? Yung first, 초급 컴퓨터 프로그램은 지금 자리가 있다. So sabi, 초급, again yung chogup means beginner, no? So yung beginner class daw po for computer program, this time is 자리가 있다. May slot. So ibig sabihin may slot pa para makapag-register. Then number 2, 중급 컴퓨터 프로그램은 신청할 수 있다. Yung 중급 naman is intermediate. So for intermediate computer program naman, pwede daw na mag-register. Number 3, 수업은 화요일과 목요일에 한다. So, Tuesday and Thursday daw po yung class. So, pakinggan natin maigi. 네, 외국인 종합복지센터입니다. 안녕하세요. 초급 컴퓨터 등록에 대해서 문의하려고 전화했는데요. 죄송합니다. 초급 컴퓨터는 이미 마감이 됐습니다. 대기하실 수는 있어요. 컴퓨터 수업이 혹시 처음이신가요? 아니요, 전에 배운 적은 있는데 잘 못해서 다시 배우고 싶어서요. 그러면 중급 수업은 어떠십니까? 중급 수업을 들어보시다가 어려우면 환불도 가능합니다. 중급 수업 등록비는 얼마인가요? 중급 수업은 3만 원이고 수업은 화요일과 목요일 오후 8시부터 9시까지입니다. 네, 조금 더 생각해보고 등록할게요. 감사합니다. Ayan, so tapusin ko lang yung note na 어려우면 환불 가능. Okay, so ito, yung chogup 문의하려고, yun yung unang narinig ko na sinabi ni Huwen. 초급 컴퓨터 수업에 대해 문의하려고 전화했는데요. Sabi niya. So, tumawag daw siya para mag-inquire daw sa beginner's class ng computer program. And then, ang sagot sa kanya nung employee is 이미 마감. Pag sinabing 이미 마감, it means already closed, no? So, tapos na yung registration kasi puno na yung slots, ibig sabihin. And then, narinig ko na tinanong nung employee kung first time ni Huwen. Ang sinagot ni Huwen is, 다시 배우고 싶어서. Yun yung narinig ko na keyword. Tapos, tinanong ngayon nung employee kung gusto niyang mag-register sa 중급 or gusto niyang itry yung intermediate level for computer program. Tapos, sinabi niya na if nahirapan siya, 어려우면 환불 가능해요.
Okay, so ibig sabihin po ng 환불 가능 is refundable. So sabi nung employee kung mahirapan siya dun sa Jungkook after niyang itry, pwede daw na i-refund. And then yung binanggit na price nung registration is 30,000 won, 3만 won. And then yung schedule is Tuesday and Thursday ng 8 to 9. Okay, so try nating sagutin dito sa number 1. So ano ulit yung gusto sanang applyan ni Huwen? Yung Chogup. Okay, so Huwen 씨는 palitan natin ng kulay. So, Huwen 씨는 초급 컴퓨터 프로그램에 등록. Yan. So, ito na. Dugtong natin to. Program에 등록하고 싶었음. Tapos, gagawin lang nating 니다. Yung ending. Okay? So, again, no, yung sagot sa number 1, Huwen 씨는 초급 컴퓨터 프로그램에 등록하고 싶었습니다. Next, number 2. 등록비는 얼마입니까? 등록비는 3만 원입니다. Next, sa true or false, 초급 컴퓨터 프로그램은 지금 자리가 있다. May slot pa ba? Wala na, no? So, false, X. And then, 중급 컴퓨터 프로그램은 신청할 수 있다. So, pwede daw ba na mag-register sa intermediate class? Correct, kasi yun nga yung sinuggest nung employee since sarado na or close na yung sa beginner's class. And then, 수업은 화요일과 목요일. So, ito tama din, no? Okay, so yan po yung listening natin. Ngayon, try natin ulit pakinggan. So, this time, may kasama ng script. Okay, so pakinggan po ulit natin, no? 네, 외국인 종합복지센터입니다. Okay, so yung unang sumagot is yung employee. Sabi niya, 네, 외국인 종합복지센터입니다. So, I think, tumawag si Huwen and nakasagot yung employee. So, siya, no? Opening spiel siya. 안녕하세요. 초급 컴퓨터 등록에 대해서 문의하려고 전화했는데요. Ayan, so ano yung sagot ni Huwen? 안녕하세요. 초급 컴퓨터 등록에 대해서 문의하려고 전화했는데요. So, yung sinabi ni Huwen dyan is, hello po, tumawag po ako para mag-inquire sana sa beginner's computer class. Tapos, sumagot ngayon ulit yung employee. 죄송합니다. 초급 컴퓨터는 이미 마감이 됐습니다. 대기하실 수는 있어요. 컴퓨터 수업이 혹시 처음이신가요? Ayan, so yun yung sinagot ni employee, no? Sabi niya, pasensya na po, pero yung computers class for beginners is already closed, sabi niya. Tapos, sabi niya, pwedeng maghintay. So, open for waiting. Tapos, computer 수업이 혹시 처음이신가요? Tinanong niya na, no? First time po ba ninyo na mag-take ng computer class? So, ano yung sagot ni Huwen? 아니요. 전에 배운 적은 있는데 잘 못해서 다시 배우고 싶어서요. Ayan, so sabi niya, 아니요, 전에 배운 적은 있는데 잘못해서 다시 배우고 싶었어요. Sabi niya, hindi daw niya first time, meron na daw siyang experience before, kaya lang, hindi niya masyadong naayos siguro yung pag-aaral, no? Hindi siya masyadong natuto, kaya gusto niya ulit na mag-aral. 그러면 중급 수업은 어떠십니까? 중급 수업을 들어보시다가 어려우면 환불도 가능합니다. Ayan, so yung sagot ng employee is, 그러면 중급 수업은 어떠십니까? Tinanong siya. If that's the case, what if mag-apply ka sa intermediate course naman? So yung suggestion ng employee is try ni Huwen Shin na pasukan yung intermediate class and then kapag nahirapan siya, possible yung refund. 중급 수업 등록비는 얼마인가요? Ayan, so tinanong ni Huwen, 중급 수업 등록비는 얼마인가요? Magkano po ang registration fee for intermediate class? 중급 수업은 3만 원이고 수업은 화요일과 목요일 오후 8시부터 9시까지입니다. Ayan, so binigay yung information, sabi yung intermediate class, ang registration is 30,000 won and yung class ay every Tuesday and Thursday ng 8 p.m. to 9 p.m. 네, 조금 더 생각해보고 등록할게요. 감사합니다. So yung last na sagot ni Huwen, no? 네, 조금 더 생각해보고 등록할게요. 감사합니다. So yung ibig sabihin ni Huwen sa sagot niya is, sige po, pag-iisipan ko po and magre-register ako. Salamat po. Para naman sa ating bottom or pronunciation, yung word natin is 문의. So again, no, spelling, 문의, pero pag pre-pronounce mo, muni. Muni.
Okay? So, dito rin sa baba. Same lang, no? 문의, pero yung pronunciation, 문이. 문이. Ito naman, 편의, dapat ang pronunciation, 편이, 편이. 논의, ang pronunciation, 논이, 논이. So, ano yung binibigyan din dyan? Kapag yung 의, okay, na syllable, yung spelling na yan, di ba? 의 ang pronunciation dyan. So, kapag yung 의 na yan ay nasa dulo, okay, nasa last syllable siya, ang magiging pronunciation na daw niya is I na lang. Okay, so katulad nitong nasa kulay orange, no? Okay, so ano ba tong mga to? 문이, 편이, 논이. So, sila po ay mga noun, 명사. 문이 means inquiries, mga katanungan. And then, 편이, 편의시설, 편의점, so convenient store o kaya convenient facilities or amenities. Usually, facilities or amenities. And then, 논의, argument or discussion. Okay, so kapag merong something to discuss, yun, ang tawag doon ay 논의. So, tingnan natin dito sabi, 다음을 듣고 따라 읽으세요. So, if gusto nyong mapakinggan yung pronunciation ng isang Korean native speaker, you can scan the QR code. Number 1, 다른 문의 사항은 없으세요? Again, 다른 문의 사항은 없으세요? Ano ibig sabihin yan? Do you have any other inquiries? Yan. So, nagtatanong siya, no? Meron pa ba kayong ibang katanungan? Then number 2, 공항에 무슨 편의시설이 있어요? 공항에 무슨 편의시설이 있어요? So, ano daw yung mga facilities or amenities na nasa airport? Number 3, 그 문제에 대해서는 현재 논의가 활발하다. 그 문제에 대해서는 현재 논의가 활발하다. So, dito, 그 문제에 대해서는, so, with that issue or problem. So, about dun daw sa issue or problem, currently, meron daw active discussion na nagaganap. Okay, so yan po yung ating pronunciation or bottom. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.